Tigilan ng carbohydrates dahil tataba ka. Yan ang laging naririnig ko o naririnig na rin ninyo sa mga kung sino-sinong fanatiko ng ibang mga lahi na hindi naman talaga nag-aral ng nutrisyon. Yung iba, chiropractor. Yung iba naman yung tinapos sa pag-aaral pero naging health coach na. At ano nga ba itong carbohydrate insulin model of obesity na sinasabi? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ang carbohydrate insulin model of obesity na sinasampalataya ng ibang mga tao, sinasabing kapag kumain ka ng carbohydrate-rich foods, tataas ang insulin mo at magsistimulate ng storage ng body fats kaya ka tataba. Since ito po ay isang model, ito po ay isang teorya lamang na dapat malaman kung talaga nga bang totoo. So ano ang ginawa ng mga eksperto? Tinest nila. Kinakailangan kasi para masabing totoo ang sinasabi ng isang model, pwedeng dapat nare-reproduce yung results. Ulit, ang sabi sa carbohydrate insulin model, ang diet daw na mababa sa carbohydrates versus fat, pero same sa protein at calories, magpapababa ng insulin secretion at mag-i-increase ng mobilization ng fats, kaya mabuburn yung fat. Sounds plausible, di ba? O anong ginawa ngayon sa pag-aaral? Dito po sa review ni Kevin Hall sa carbohydrate insulin model of obesity, yun daw group ng mabababang carbohydrates, ang diet ay mas mababa ang energy expenditure. Sala yan sa sinasabi ng model na ito dahil sabi nga kapag ka daw mababa ang carbs mo, dapat mas marami kang malulus na calories. Eh hindi yun ang nangyari. Isa pang pag-aaral, ang very low carbohydrate ketogenic diet ay mayroon lamang nakitang increase sa energy expenditure ng 57 kilocalories per day lamang at ang epektong ito bumabagsak over time. Dito rin po sa review na ito sinasabi ng researcher and I quote para wala nang masabi na kung ano na daw sinasabi ko. Despite achieving the desired differences in insulin secretion via isocaloric manipulation of dietary carbohydrate and fat, the recent studies clearly demonstrated that the energy expenditure and body fat predictions of the carbohydrate insulin model failed experimental interrogation. Ibig sabihin, hindi ganoon kasimple kasi ang katawan ng tao na tatanggalin mo lang ang carbohydrates, papayat ka na. Ito po ang sinasabi ko sa inyo ng pagkatagal-tagal na. Hindi lahat ng tao pare-pareho na lamang ng requirements. Hindi po pwedeng magbibigay tayo ng iisang guidelines para sa lahat ng tao sa buong mundo na susundin nila yon at lahat ay papayat na. Kung naka-attend na rin kayo ng mga forums ko sa mga companies ninyo, kapag may nagtatanong kung anong diet ang nakakapagpapayat, ang lagi kong sagot ay dapat magpa-check up muna sila. Dahil kinakailangan dumaan sa history at sa physical examination ng isang tao para malaman natin ang dahilan ng kanyang pagtaba. Ang obesity po ay isang sakit na kinakailangan ng atensyong medikal. Ang etiology ng obesity o ang dahilan ng obesity ay hindi lamang dahil sa carbohydrates at hindi rin ito dahil sa katakawan lamang. Meron pang ibang mga factors tulad ng sympathetic activity ng katawan ng tao, genetics, pati na rin environmental factors na nag-i-increase ng caloric intake at nagdi-decrease ng caloric output. So again, pwedeng hindi lamang siya calories in and calories out. Pwedeng mayroon pa rin ibang factors surrounding the caloric intake ng tao, kaya naman tumataas ang timbang. Kaya kung mapapansin po ninyo rin, may mga taong hindi kumakain ng carbs, pumayat nga pero nagkaroon ng problema. Meron namang mga taong kumakain ng carbohydrates, nagka-problema din sa pagtaba, pati na rin sa kanilang metabolic profile. Again, yan ay dahil hindi lamang po carbs ang problema. Marami pang iba. Baka may magsasabi na naman, bakit ang mga doktor, pagdating sa nutrition, iba-ibang tinuturo? Dahil sa katotohanan po, kung mag-aaral kayo ng medical school, malalaman nyo yan, iisa o 2 oras lamang na pag-usapan ang nutrition sa buong 4 na taon namin ng pag-aaral sa medical school. Tapos i-expect ninyo na ang isang taong hindi naman specialization ng nutrition ay maintindihan niya ang lahat ng tungkol dito? Maswerte lamang po ako na ang pre-med ko ay BS Nutrition sa UP Los Baños at hindi nila ako pinayagang makaalis ng universidad nang hindi ko naiintindihan ang inaaral ko. Ito pala ang dahilan para magabayan ko kayo pagdating sa mga katotohanan hinggil sa tamang pagkain pagkatapos kong magdoktor. At ayun, sana po may natutunan kayo. See you next time. Ingat.